Hi guys, napanood nyo na ba itong video na to? Trending siya ngayon. Papaliwanag ko po sa inyo kung ano nga po ba nangyari kasi para may iwasan yung copyright dahil meron na siyang background music na nailagay. So yung sinasabi niya po dito is regarding po sa kanyang dashboard na nagpupulahan na hindi nga po makatarungan si Meta dahil nga nag-upload po siya ng video everyday. Almost 5 video po yung kanyang ina-upload. At the same time po is binabawasan raw po yung kanyang kinikita. So kung baguhan po kayo dito sa Reels ngayon, try to share or try to watch yung sasabihin ko po sa inyo. Kasi yan po yung problema kasi, no? Hindi ko po siya hinuhusgahan pero based dun sa kanyang sinasabi, shoutout po sa inyo ma'am, no? Hindi ko po intention na kunin yung video nyo pero gusto ko lang maging sample sa ating mga followers, sa ating mga viewers and sana po okay na po kayo ngayon. Kung ano man po yung nararamdaman nyo, for sure naman, nakatawag pansin na rin to sa malalaking content creator, especially sa mga tutorial. So, explain ko lang po yung kanyang sinabi po kasi na regarding sa dashboard. So, babalik po tayo kung kayo po ay baguhan dito sa Reels, panoorin nyo po ito. Nang nun po ay sa kahit paano magkaroon ng dagdag kaalaman sa inyo. Unang-una po, tayo po mga small content creator, ako po ay small content creator lang din, nakatulad nyo po, no? Pero, ang problema po sa mga kasama natin dito is, hindi po talaga sila aware, no? Matitigas po yung ulo nila. Talagang kailangan kung ano yung makita nila sa kasama nila na kumikita yung mga big content creator, kailangan ang nasa mentality nila magiging ganun din sila. So anong ginagawa ng mga small content creator? Nakatulad ko din, na mali yung ginagawa nila. Nag-uunahan sila sa pakipag-follow to follow. Para nang nun, makuha nila yung isa sa requirements ni Facebook dito sa followers na 5,000 followers sa in-stream ads. At the same time, yung 60,000 minutes, live sila ng live. Tapos, yung 5 active videos. Yan po, kasi ang number 1, yan po yung tatlong requirements ni Facebook para po makayo po ay ma-monetize sa in-stream ads. At the same time, is pwede po kayong ma-invite sa ads on Reels. So ngayon po, ang mali po kasi dyan, yung sa mga kasama natin mga small content creator, yun nga po, hindi po sila nanonood ng tutorial at hindi po nila inaalam kung ano nga po ba yung mga dapat gawin. Ganun po, basta nasa mentality lang nila, kailangan, pag nakuha nila yon na monetize sila, kikita na sila ng pera. That's a wrong strategy. So, maling-mali yung strategy po yan. So, kailangan guys, kung ako sa inyo, magsimula kayo sa pinakamababa. Ano po ba yung dapat nyong gawin? Dapat gumawa kayo ng magagandang content na makakuha kayo ng mga viewers. Doon kayo magkakaroon ng mga followers. Iwasan nyo po makipag-follow to follow. Dahil ang inyong ka-follow to follow is content creator din na katulad mo. Pag na-monetize ka dito, walang manunood ng content mo. Asahan mo yan. Tandaan nyo yan guys. Wala pong manunood dahil po ang inyong ka-follow to follow is content creator din na katulad mo. Ano ba ang hangad mo para ma-monetize ka dito ka Facebook? Hindi ba para kumita? So bakit hindi ka magsimula doon sa mababa na talagang legit kumbaga na kung saan ang magiging viewers mo, yung legit followers mo, yung legit viewers mo na hindi content creator na katulad mo, yung talagang nagustuhan yung content mo. Doon yun po yung dapat nyo gawin. Ang dapat nyo pong alamin ay kung ano ba yung mga community guidelines ni Facebook. Madali kayo ng madali. Kumbaga, habulan kayo ng habulan. Tapos in the end po, magsisisi kayo dahil ang dami yung mga violation. Paano po kayo mai-recommend ni Facebook? Paano mai-recommend yung inyong content? Kung kayo po ay nadidetect niya palagi, kaya kayo po ay nagkakaroon ng restriction, lagi ko po kayo nagkakaroon ng alert warning. So palagi pong nadidetect na ni Facebook yan. So hindi niya po may po-promote yung inyong content. Tandaan nyo po, kasi po ako small content creator din ako na katulad nyo, kaya nga gustong-gusto ko po na matuto yung mga followers ko, yung mga viewers dito sa aking tutorial, kasi po sinasabi ko sa kanila yung katotohanan. Hindi po ganun kalaki yung kikitain mo dito kay Facebook. Kung yung pong mga viewers po dyan is 100 hanggang 1,000, cents lang po yan. Imagine niyo na lang guys itong nag-trending ko na sayaw na ito. Example ko na po yan. So nasa almost 1 million na po yan. Ayan po yung kinita nasa $40. So, don't expect too much. Kung ako po sa inyo, is dapat po, pag nagre-release po kayo, alamin nyo po talaga kung ano ba yung mga guidelines dito bago po kayo magsimula. At the same time, kailangan enjoyin nyo lang po yung pagre-release. Huwag nyo po masyadong seryosohin. Dahil hindi naman po talaga magbibigay ng malaking pera sa inyo yan unless maging big content creator ka someday. Ganun po yan. So, ngayon po, mabalik po tayo dito, no? Ang sabi po kasi niya dito, ang kanyang dashboard po ay nagpupulahan. Normal lang po yan dahil po yung ating professional dashboard is counted po yan last 28 days. So, ibig sabihin po, ito pong engagement rates na yan
yan po mga nakalagay dyan, yung 3 seconds views po na yan, is nag-iiba po yan. Kumbaga, kahit na nag-upload ka ng 5 video sa isang araw, magkakaiba naman po yung engagement yan everyday. Ibig sabihin, hindi pare-parehas yung viewers natin sa ating mga video. So, normal lang po na mag-green at magpupula. But then guys, na kapag pula yung dashboard mo, is hindi ka na marirecommend ni Facebook. Katulad po na nangyari sa akin, na kahit na pula yung dashboard ko for almost 1 month, at ngayon lang po uli bumalik yan, no, na nag-green ng iba. Kasi nga po, dumami po yung mga content ko na nagkaroon ng million views, hindi ko siya mahabol na makipag-engage ako sa aking mga followers, sa aking mga viewers. Yun po ang ibig sabihin ng engagement. Hindi po yung nanood kayo ng content sa kasama nyong creator at nag-comment kayo doon at share nyo is counted sa inyo. Hindi po, mali po yon. Counted po yon sa isang content creator na kung saan tinulungan nyo po siya. So, ang maganda lang po sa pagkakaroon na panonood natin ng ibang content, ng ibang content creator is kahit papano, magkakaroon po tayo ng mga bagong kaibigan doon. Magkakaroon tayo ng bagong followers. So, doon po sa sinasabi niya ni ma'am na tungkol doon sa nababawasan yung kanyang kinikita, hindi po totoo yan. Unless hindi po kayo nakapag-set up ng inyong payout account within 6 months doon sa sinasabi ni Facebook. Doon lang po pwedeng ma-forfeit yung inyong kinita. Pero once po na nakapag-set up na po kayo, hindi po mawawala yan. Bakit nyo po iniisip na nawawala yung inyong kinikita dito kay Facebook? Kasi po yan, last 28 days nga po yung computation yan. Ibig sabihin, nakita nyo po ngayon is $20. So kinabukasan po yan, pag nasako po ng last 28 days yan, kung ano po yung kinita ng video nyo bukas, or sa mga nakarang last 28 days, yun na po yung kukomputin nun. So, ibig sabihin, yung pera nyo po, makikita nyo po yan kapag kayo po ay nakatanggap ng invoice sa inyong email address na inilagay nyo po nung nag-set up kayo ng payout. Doon nyo po makikita yan. Pero hindi po yan mawawala yung ating kinita dito. So, inuulit ko po, makukuha nyo lang po yung kikitaan nyo dito sa Facebook. For example, sa Ads on Reels, kapag kayo po ay naka-accumulate ng $100. So, makukuha nyo po yan. So, ganun din po sa in-stream ads, sa stars, or sa live man po yan. So gusto ko rin lang pong isingit ang tungkol dito sa pagla-live, no? Kasi sabi niya, lagi rin daw siya nagla-live. Pero ako, nakikita nyo po ako, bihira po ako mag-live. Kasi for me, it's not worth it naman mag-live. Ayokong gayahin yung malalaking big content creator. Shoutout po sa inyo. Hindi ko po kayo nilalahat, no? Huwag po kayo magagalit sa akin. Pero napapansin ko po kasi, yung mga nagla-live na malalaking content creator, marami po sila, no? Na kung saan, pinagkakapirahan lang naman nila yung mga maliliit na small content creator. Bakit kamo? Yung iba po, tutorial dyan, pero ang ginagawa po nila, hindi po nila papansinin yung mga maliliit na small content creator kapag hindi po nakapagbigay sa kanila ng star. So, kawawa naman po sila, di ba? So, ngayon, masayang-masaya yung ibang mga small content creator, bigay ng malalaking star. Kasi nga po, ipopromote sila. O, pasok po tayo tungkol sa promotion na naman. O bigay ka ng bigay ng star sa malalaking content creator, sino po nakikinabang noon? Sila lang po, hindi naman po kayo. So ngayon, napansin po kayo, yung tanong nyo, nasagot nila, tapos ipopromote nila kayo. Okay, napromote nila kayo. Sa tingin nyo po ba, yung mga nag-follow sa inyo, papanoorin po ba yung content nyo? Siyempre hindi. Hindi ba? Kasi pre-promote lang kayo para magkaroon lang kayo ng followers. But it doesn't mean na ipapalo talaga nila yung mga content. Dahil guys, ang tao, hindi mo sila kailangan pilitin para i-follow ka nila o para panoorin yung content mo. Ang tao guys, ilang milyon meron tayo sa Pilipinas na pwedeng manood ng content mo kung inaayos mo yung content mo. Kasi kailangan dito kay Facebook, yung content mo, yun talaga ang magpapagrow ng page mo. Tandaan nyo yan guys, hindi mo kailangang mamilit ng tao na follow me, count me in, hindi nyo po kailangan yan. Pwede nyo pong gawin yan paminsan-minsan, pero hindi nyo po kailangan gawin yan araw-araw. Dahil po, alang mangyayari talaga dito sa inyo kay Facebook. Katulad rin po ang mangyayari sa inyo, madidepress lang din po kayo katulad po ni ma'am. So hindi ko po hinuhusgahan si ma'am, inuulit ko po na hindi ko po ginawa to yung kanya para siya ay pahiya, no? Kundi gusto ko lang pong gawing example kung ano po yung nangyari sa kanya. So I'm not, di naman po ako perfectong tao, correct me if I'm wrong, kung mali po yung sinasabi ko. So mabalik po ulit tayo dun sa mga pagla-live ng ating mga small content creator, no? Hindi ko po kayo sinasabi na mali po yung pagla-live nyo. Pero minsan napapansin ko po, sumisili po ako sa mga nagla-live, ang ginagawa po nila, magla-live po sila, kwentuhan sila ng kwentuhan doon. So ano po ba yung purpose nyo? Bakit kayo nag-live? Kailangan pag nagla-live ka, may purpose ka. Kailangan may matutunan sa iyo yung tao. Kailangan meron silang kaabang-abang sa iyo. Aside from doon sa pagpapajikas nyo, kaya naabangan kayo sa papremyo. Pero kailangan, pag nag-live ka,
merong kaabang-abang talaga sa'yo kung bakit kanila papanoorin. Kadalasan po, pag manonood po ako ng live ng ibang mga content creator, lalo sa mga small content creator na katulad ko, nagkukwentuhan lang sila doon. Kahit na high ka ng high doon, hindi ka naman nila papansinin. So, anong purpose mo? Bakit ka nag-live? Hindi ko sinasabi na mali yung ginagawa nyo. Pero kung ako yung viewers, kung ako yung bagong viewers na manonood ng live nyo, iwanan ko talaga kayo. So, sana po, kahit pa paano magkaroon ng kaliwanagan sa ating mga baguhan dito sa Reels, no. Huwag po kayong magtatampo or magagalit at isipin niyo nagyayabang tayo, pero gusto ko po kayong turuan kung ano po talaga yung dapat nyong gawin, kung ano po yung tama. Kasi po yung iba talagang mga small content creator na katulad ko, mali po talagang ginagawa nila. Talagang naghahabulan sila sa pag-follow to follow, paramihan ng followers for what? Hindi nyo po kailangan, hindi po magbibigay si Facebook sa inyo pag marami kayong followers. Magbibigay ng pera sa inyo si Facebook kapag po maganda yung content nyo at marami kayong naging viewers, dahil dun po kayo kikita. Hindi po dun sa paparami kayo ng followers. Maling strategy po yan. At saka ugaliin nyo po na manood po ng tutorial. Hindi po yung kailan lang kayo may tanong, doon po kayo magtatanong sa mga content creator. Andun na nga po lahat sa tutorial yun eh. Ang problema po, hindi nyo talaga pinapanood. Ganun lang po kasimple yun. Tapos pag nagkaroon po kayo ng alert warning, nagkaroon kayo ng violation na napakahirap ng habulin, doon pa lang kayo mag-aasikaso at magtatanong sa content creator. O di ba? O tapos pag hindi kayo natulungan, magtatampo kayo. So shout out po sa mga ganong kasama natin sa industriya ng Facebook. Kaya guys, kung ako sa inyo, huwag nyo po masyadong dibdibin kung ano man po. At saka sa totoo lang guys, kung alam nyo lang yung kalakaran dito sa Facebook Reels, sa Facebook, kung alam nyo lang po yung mga settings, lahat, everything, kung nanonood po talaga kayo ng tutorial, hindi po kayo magwo-worry, hindi po kayo madidepress. Tatawanan nyo lang po yan. So, sana po ay nakatulong po ako sa inyo ngayong araw na ito. And kung meron pa po kayong tanong, message nyo lang po ako. Minsan po hindi po nakaka-reply dahil busy rin po tayo sa trabaho. But I'm trying my best na ma-replyan lahat yung mga nagtatanong sa akin at matulungan po sila. So muli ko pong pinapaalalahanan yung ating mga baguhan dito sa Reels. Ugaliin nyo pong manood ng tutorial guys. Kaya ko po ito sinasabi sa inyo guys dahil naranasan ko ito. Naranasan ko to, lahat po ng nakikita nyo sa ngayon, hindi pa ako malaking content creator. Small content creator lang din po ako. Pero ang ginagawa ko po ay sumusunod po ako sa tama na proseso dito kay Facebook. Na kung saan nga, ginagandahan ko yung content ko. Kaya tingnan nyo guys, kanina lang 63,000 followers lang ako kaninang umaga na i-announce ko. But after how many hours guys, 64,000 na ako. And nadagdagan na po ng 500 followers yan. Baka mamaya lang 65,000 followers na ako. O tingnan nyo guys, hindi ko pinilit yung mga tao na i-follow nila ako, but dahil sa content na ginawa ko, pinalo nila ako. So yun po yung legit viewers, yun po yung legit income dito kay Facebook. So sana po ay maintindihan po ng ating mga small content creator na kung saan kasi minsan magtatampo sila na sasabihin nila mayabang ka dahil narating mo na yung ganito. Pero lahat naman po tayo nang galing Saan ba tayo lahat nang galing? Sa 0 followers. Pero dapat magsimula tayo dun sa tamang proseso dito kay Facebook or kay Meta. Para nang nun, hindi po kayo ma-depress balang araw. So shoutout po sa lahat nating mga followers, sa lahat po nang nagustuhan yung aming content dito. And don't forget guys to follow tutorial sa Nutnut Palaboy. Thank you so much. And of course, sa travel vlog na rin po natin dito sa Nutnut Palaboy. Maraming salamat po. Bye!